Nahihirapan ka ba sa mataas na blood sugar at nais mong mapanatiling stable ang blood glucose mo at nasa tamang range? Manood lang dahil ibabahagi ko ang 6 tips na tumulong sa akin pababain ang blood sugar ko. Tara na! Uy, ang pangalan ko ay Tom. Mahigit 30 taon na akong may type 1 diabetes at sa channel na ito, tinutulungan kitang harapin ang diabetes. Paano nga ba pababain ang blood sugar? Tandaan, walang magic formula at hindi ito agad-agad mangyayari. Kailangan mong magpukus at magsikap gaya ng ginagawa ko. Dagdag pa, para mas maging mahirap pa, kailangan mo ring maging sobrang pasensyoso. Huwag masyadong agresibo, huwag masyadong mabilis. Dahil kapag sumobra ka, maaaring magdulot ito ng matinding hypoglycemia na maaaring maging delikado. Pero gusto kong bigyan ka ng ilang mabilis na tips na gumana para sa akin. Pwede mo nang gamitin ang mga tips na ito at nakatulong din ito sa akin mapanatili ang blood sugar ko sa pagitan ng 4 at 8 millimoles halos palagi. Minsan, ang maliliit na pagbabago ay nadudulot ng malalaking pagtaas sa blood sugar. Tandaan mo na hindi ako doktor, isa rin akong diabetic katulad mo, at lahat ng ibinabahagi ko dito ay hindi medical na payo, kundi sariling karanasan ko lang. Kumonsulta muna sa doktor bago magdesisyon sa gamutan. Ngayon, simulan na natin ang tips. Tip number 1 ay manatiling aktibo at mag-ehersisyo ng madalas. Bakit? Ang pag-ehersisyo ay nagpapataas ng insulin sensitivity at ang insulin ay isang hormone na tumutulong sa pagproseso ng asukal sa ating katawan. Ang insulin ay tumutulong sa atin para mapababa ang ating blood sugar. Gusto nating maging mas sensitibo sa insulin at malaking tulong dito ang pag-ehersisyo. Ano ang pinakamabisang ehersisyo? Dapat kang magpokus sa aerobic at resistance exercise. Kaya mga bagay tulad ng paglalakad, pag-hiking, magaan na pagtakbo ay talagang epektibo para sa akin o kahit simpleng pagiging aktibo lang sa buong araw. Samantala, ang anaerobic na ehersisyo kung saan napapataas ng husto ang heart rate mo gaya ng mabilisang pagtakbo, high-intensity training o pagbubuhat ng mabigat ay hindi masyadong epektibo sa pagpapababa ng blood sugar. Sa ilang pagkakataon, maaari pa nga nilang pataasin ito. Kaya pakiusap, mag-ingat at piliin ang pinaka-epektibong ehersisyo para pababain ang blood sugar mo. Tip number 2, kumain ng tamang pagkain. Pero ano ba ang tamang pagkain? Ito ang pagkain may mababang glycemic profile. Dapat mong subukan kumain ng pagkaing mababa o walang carbs at palitan ng carbs ng taba o protina na mas maganda para sa matatag at mababang blood sugar sa pangmatagalan. Magagandang malusog na pinagkukunan ng enerhiya na halos walang epekto sa iyong blood sugar ay seafood, karne, itlog, oats, beans, kamote, gulay at ilang prutas na hindi matamis. Halimbawa, gustong-gusto ko ang avocado. Siguro ito na ang paborito kong pagkain ngayon. Subukan mo rin kumain ng mas maraming pagkain may fiber. Bakit? Nakakatulong ang fiber pabagalin ang pagtunaw at pagsipsip ng asukal kaya nakakapanatili ito ng mababa at pantay na antas ng asukal sa dugo. Ang mga pagkaing maraming fiber ay, muli, avocado, gisantes, garbanzos, lentil, oats, lahat ng uri ng mani at buto, berries, at dark chocolate. Isa pang magandang tip ay kumain ng mas maraming lutong bahay na pagkain kaysa sa pagkain sa labas o sa mga restoran. Bakit? Dahil mas may kontrol ka sa kung ano ang nilalagay mo sa iyong plato kapag ikaw mismo ang nagluluto ng pagkain. Hindi mo talaga alam kung ano ang nasa pagkaing inihain sa restaurant. Hindi mo alam kung gaano karaming asukal at carbs ang laman nito at mahirap talaga itong kontrolin. Sinisikap din ng mga restaurant na gawing masarap ang pagkain. At kadalasan, ang masarap na pagkain ay maraming asukal, maraming carbs o matatamis na sangkap. Kaya maging maingat ka dyan. Kung mahilig kang magluto at gusto manatili o kumain sa bahay, ito ang pinakamagandang option para sa iyo. Para bumaba ang blood sugar, huwag kalimutang magbilang ng carbs at mag-insulin kapag kakain ng pagkain may carbs. Tip 3. Madali lang, lagi kang uminom ng tubig. Bakit? Ang pag-inom ng maraming tubig ay tumutulong sa mga bato na alisin ang sobrang asukal sa dugo sa pamamagitan ng ihi. Sabi ko sa'yo, madali lang ito. Ang tip number 4 ay hindi ganun kadali. Subukan mong iwasan ang stress. Napagtanto ko na ang matinding stress ay maaring magpataas ng aking blood sugar ng sobra. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang isang bagay. Ganito nag-react ang katawan ko dahil sa sobrang stressful na meeting mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Makikita mo na may matinding pagtaas.
wala namang pagkain na kinain at ang pagtaas ay dulot lang ng stress. Wala akong magic formula para mabawasan ang stress ng lahat, pero kung alam mo ito, makakatulong ito para maging maagap at mapamahalaan ang stress level at insulin dosage mo sa ganitong sitwasyon. Tungkol sa pagiging maagap, tip number 5, maging maagap at planuhin ang araw mo. Kung mapapalipas ka lang ng oras sa bahay buong araw, pwede mong bahagyang taasan ang basal rate at huwag nang hintaying tumaas muna ang blood sugar bago mag-correct. Sa kabilang banda, kung plano mong mag-hiking ng matagal at maglalakad ka buong araw, maaaring gusto mong bawasan ang basal rate mo para hindi ka magka-hypo at maiwasan mo magka-hypo at hindi mo na kailangang harapin yon. Mahirap ito at kailangan ng disiplina sa sarili para magplano ng ganito kadetalyado araw-araw. Makakagawa talaga ito ng himala, pangako ko. Tungkol sa maagap na kilos, tip. Laging mag-prebolos para sa quick carbs. Kapag kakain ako ng pasta, pizza o matamis, alam kong biglang tataas ang asukal ko sa dugo. Kaya ang ginagawa ko, nag-i-insulin ako kahit 20 minuto bago ako kumain. Kaya naiwasan ko ang biglang pagtaas o kahit papaano nababawasan ang pagtaas ng asukal na dulot ng dami ng quick carbs na pumapasok sa katawan ko. Kaya laging tandaan na mag-pre-bolus kapag kakain ka ng quick carbs. Tip number 6, madalas i-test ang blood sugar o gumamit ng CGM. Lahat ng tips na gumagana para sa akin na binanggit ko dito talagang epektibo sa akin, sa katawan ko. Pero magkakaiba tayo ng katawan. Habang mas madalas mong tinitest ang blood sugar mo, mas marami kang impormasyong magagamit sa paggawa ng mas magagandang desisyon. Kaya talaga, mag-test at mag-test. Ito ang pinakamahalagang bagay na makakatulong sa'yo para mapababa ang blood sugar mo. Kapag kumpleto ang datos, makakagawa ka ng tamang desisyon. Kung walang datos, malamang magkamali ka ng desisyon. Ang maaari mong subukan ay mag-schedule ng maikling meeting kasama ang sarili mo 1 beses sa 1 linggo ng 15 minuto at ilagay ito sa iyong kalendaryo. Sa 15 minutong ito, mag-focus sa pagre-review ng blood sugar trends ng nakaraang linggo at tingnan kung may pattern na kailangan ng adjustment sa insulin dosage. 15 minuto lang talaga ito. Kailangan mo lang ng kaunting oras kaysa manood ng Netflix o ibang gawain, magagawa mo na ito. Wala naman talagang malaking halaga yun sa buhay mo. Palitan mo na lang ng maikling meeting kasama ang sarili mo. Tandaan, kailangan mong maging matiyaga dahil ang perpektong blood sugars ay hindi isang destinasyon. Hindi ito isang oras o puntong mararating mo at mula roon ay perpekto na lagi ang blood sugar mo. Ang perpektong blood sugar ay parang isang panghabang buhay na paglalakbay. Sa channel na ito, sinusubukan kitang tulungan dyan. Kung gusto mo ang style ko, mag-subscribe ka.